Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo sa portion kung saan pag-uusapan po natin ang salam, daan sa kapayapaan. Ngayong umaga ay bisita po natin si Ambassador Maulana Alan Balangi, ang convener ng One Bangsamoro Movement o One Bangsat. Ganun din, kasama pa rin natin ang ating partner, ang Pangulo po ng ating PTEA at ang ARMM News Bureau Chief, si Ginoong Munir. General, magandang morning. Magandang umaga, Brother Emil. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kapatid natin sa Bangsamoro area. At ang ating Ambassador Balangi, sir? Unang-una po, maraming salamat sa inyo sa pag-imbita dito sa PTV4. Isang payapa at mapagpalayang umaga sa lahat ng mga tagapanood. Sa mga kabangsa natin dyan sa Mindanao, kung saan man sila ay umaasa na magkakaroon na ng kapayapaan, ganap na kapayapaan dyan sa Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambassador Alan, napakaganda po nitong inyong binuong movement. Kayong convener nitong One Bangsa. Ano po itong grupo na ito, Ambassador? Ang One Bangsamoro Movement o One Bangsa in short ay binubuo ng maraming organisasyon na nagkakaisa sa isang panahon na kailangan magkaroon na ng tuldok yung kaguluhan dyan sa lupang pangako sa Mindanao kung tawagin. Kung ganoon, Brother Alan, sinasabi mo na naunsya mi ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. So, yun ba ay naging leksyon para sa lahat ng Bangsamoro ang experience na yun na hindi natuloy ang pagpirma? Ano sa grupo ninyo? Anong leksyon na nakuha ninyo doon? Alam mo, Brother Munir, sa haba ng ating tinahak na landas ng pakikipag-usap ng government dun sa mga revolutionary group sa Mindanao. Kung ating natatandaan, ito ay nag-umpisa pa noong 1976. Nagkaroon tayo ng Tripoli Agreement. Sinundan noong Jeddah Accord. Sinundan yung Final Peace Agreement na tinatawag nating Jakarta Accord na naglikha ng Southern Philippine Council for Peace and Development. Tapos noong 2008, ito nga, itong binabanggit natin, naudlot ito dahil sa pagharang ng Supreme Court sa pamamagitan ng TRO. So ngayon, itong Framework Agreement on Bangsamoro People, dito nagkaisa yung Bangsamoro People dahil na rin sa sawang-sawa na sila doon sa mga naunang agreement. So ito, nagkaisa sila sa isang pananaw na suportahan itong Framework Agreement on Bangsamoro People. Ambassador, so sa bilang ko, 6, no? 6 na yung major peace agreements. Yan yung mga or peace major efforts. Opo. Ibig sabihin, ano yung nakikita ninyong kakaiba o mas attractive dito sa ating bagong peace treaty ngayon? Itong mga nakarang pag-uusap, kung ating natatanda, noong 2012 na pirmahan yung Framework Agreement na lumikha ng 4 na annexes na nilalaman noong Framework Agreement. Nakita natin na doon sa bawat panig, yung panel ng IMAILEP at saka yung panel ng ating gobyerno, ay matiwasay na nag-uusap. At talagang ganap yung kanilang nawaan upang isulong yung mga masisilang na bagay diyan sa Framework Agreement. Lalong-lalo na itong pinakahuli na annexes, yung tinatawag nating normalization, kung saan diyan nakapaloob yung pinakamahirap unawain ng gobyerno ng Pilipinas, maging ang IMAILEP, yung tinatawag nating normalization. So ngayon, sila ay nagkasundo, nasiyahan yung Bangsamoro People na talagang baka ito na yung ating inaantay na pagtutuldok ng kaguluhan dyan sa lupang pangako. Brother Alan, na-mention mo ang normalization bilang masalimuot sa lahat ng mga annexes. Bakit kaya palagay mo naging masalimuot ito? Anong dahilan? Bakit naging masalimuot? Hinggil sa kalaman ng lahat, no? Siguro marami sa atin ang hindi nakakabasa doon sa normalization, doon sa last annexes ng Framework Agreement. Diyan kasi nakapaloob, brother, yung tinatawag na decommissioning noong Bangsamoro fighters natin ng IMAILEP. So yan ay masilang na usapin dahil ang pagkakaintindi ng kabila ay ito ba ay talagang hindera na ng armas
Oo, sabi naman ng iba, hindi naman ito magkakaroon ng pagsusurrender ng armas, kundi talagang ang mangyayari niyan, magkakaroon yan ng tinatawag nilang, yung nakapaloob dun sa annexes, na independent decommissioning body, na kinabubuuan ng tatlong international expert kung tawagin, at 4 na local expert na sila yung bubuo ng committee na yon, na sila yung kung tawagin ay mag-inventorya doon sa mga armas ng MILF at saka yung gaano karami yung mga sundalo ng MILF. Hindi naman yan total surrender. Ika nga ni Muhager Iqbal na chairman ng MILF panel, talagang magkakaroon lang ng inventory at ilalagay daw yung mga armas doon sa isang armory kung saan hindi na magagamit ng MILF. Dahil yan ay tutugunan, yan ay titingnan, gugordyahan ng isang independent decommissioning. Ito po hindi kayo bago sa paggalaw sa publiko, simula pa sa youth movement, tapos sa itong iba't ibang sektor na inyong sinaniban at kayo rin na naging leader. Ano yung inyong nakikita ngayon dito bilang isang ambassador na? Paano magiging key sector ang kabataan, ganun din ang kabuuan ng ating mga brothers and sisters Muslim dito sa framework agreement na to? Paano magiging key player ito? Magandang tanong yan. Brother, kung ating babalikan yung nakaraang, ang tumayo ng mga revolutionary group dyan sa Mindanao, nagsimula pa noong magkaroon ng Jabida Massacre noong 1968, March 18, 1968, kung saan next month, commemoration ng Jabida Massacre. Ang nag-umpisa o namuno doon sa mga revolutionary group o mga movement para doon sa paniningil na magkaroon ng sariling pagpapasya yung Bangsamoro people ay mga kabataan. Kung saan hanggang ngayon, nandiyan yung mga kabataan na tumitindig sa lansangan upang ipanawagan yung kapayapaan dyan sa Mindanao, upang magkaroon ng tunay na kasagutan at katiwasayan yung mga pag-uusap dyan. Kasi yun nga yung sabi ko kanina, balikan ko na lang, kaya nga nabuo yung One Bangsamoro movement ay upang iparating sa ating gobyerno, sa MILF, at maging doon sa international body, maging sa United Nations, na talagang ito na yung hinihintay nating pagkakataon. Ano pa ba yung antay natin? Mag-usap pa ba ang gobyerno? At kung ano man yung baka mayroon pang dumating na iba pang grupo dyan sa Mindanao. So yan yung isang magandang punto doon. So sa pananaw ng One Bangsa or Bangsamoro movement, ano ang estratehiya na gusto nyo gamitin para kahit papaano ay maramdaman ng mga tao na ito na ang kahuli-hulihan at saka ito na ang magandang peace treaty na dapat suportahan ng lahat? Ano ang gusto ninyong pairalin sa Bangsa? Magandang tanong yan na Brother Muner. Actually, ito nga ang pinplano namin ngayon. Ito yung pinakamalaking project na aming gagawin. Magkakandak kami, maggagather kami ng 1 million signature campaign in signature campaign in support doon sa framework agreement on Bangsamoro, in support doon sa parating na Bangsamoro government, no? So ngayon pa lang kami ay may mga programa na nitong mga nakarang linggo na umpisahan na namin yung ugnayang Bangsamoro, kung saan tinipon namin yung iba't ibang leader ng mga sektor ng kamusliman dito sa Metro Manila. Kinuha natin yung kanilang saloobin hinggil dito sa usapin ng peace sa Mindanao. So ngayon, bukod doon sa 1 million signature campaign, kami ay mag-ikot sa buong Pilipinas. Ipaparating namin doon sa aming mga kapatid, mga kabangsa, na talagang ito yung nilalaman nitong framework agreement at kailangan natin suportahan. Ako, Brother Emil, bilang isa sa mga kunting Bangsamoro journalist sa bansa, tayo mga journalist na posibleng neutral tayo sa mga usapin. Kaya lang ako bilang Bangsamoro, ako ay umaasa, malakas ang expectation ko na ito na ang magandang solusyon para sa mailap na kapayapaan na matagal na natin hinahanap sa Mindanao. Sana ito na nga. Ambassador, ang inyong pong mensahe sa ating mga kabalitaan, mapa-Muslim man o mapa-Kristiyano, ang buong Pilipinas. Sa lahat po ng aming mga kapatid, kung saan alam naman po natin
gaano kayo naghintay upang magkaroon ng pagtutundok ng kaguluhan dyan sa Mindanao. Alam naman natin kung gaano tayo naghirap, gaano tayo hinagupit ng bagsik ng kaguluhan, ng war sa Mindanao. Mula noong lumipas na 4 na dekada na, tayo ay nagkakagira dyan sa Mindanao. So sana po, ito na yung huling pagkakataon na ating suportahan ang usaping pangkapayapaan. Masasabi ko po, ito na yung panahon, I repeat, dapat suportahan natin yung 1 million signature campaign for peace. Kami po ay makakarating sa inyong mga lugar, saan man sulok yan sa Pilipinas, upang magkalap ng 1 million signature campaign bilang suporta dito sa framework agreement na ito. Bilang pangwakas, mayroon po tayong kasabihan na time is life. If you wait for the right time to present itself, you might wait forever. Kaya po, sana po, ito na po, panahon na, suportahan na ang framework agreement. Perma na po sa 1 million signature campaign. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Brother, may message ka pa? Ang message ko, nagpasalamat din ako sa management ng PTB sa pangunguna ni Network General Manager Cleo Dungas na binigyan pahintulot ang segment ng Salam, Daan sa Kapayapaan. Brother Emil, meron tayong Facebook account at marami nang nagda-like sa ating Facebook account sa Kamindanawan. So nagkapasalamat ako sa mga ating kapatid sa Bangsamoro area. Salamat. Yan po si Ginoong Munir General, ang ating ARMM Bureau Chief, at syempre ang ating bisita ngayong umaga na si Ambassador Maulana Alan Balangi. Magpapatuloy po ang ating balitaan. على الصلاة